Ito po ang tanong galing po kay Sarah. Attorney, idudulog ko lang po itong problema sa sinalo naming bahay. 5 years na kaming nagbabayad at may notarized contract kami sa pinsan ko. Pero hindi siya nakikipag-cooperate sa bangko para sa mga requirements. Ngayon, may letter of demand at gusto na lang ng pinsan ko na hayaang ma-foreclose ang bahay kahit kami ang mawawalan. Ano po ang legal na hakbang para mapilitan ang pinsan ko na mag-comply sa bangko? Sapat na po ba ang hawak naming notarized contract para maprotektahan ang pera at karapatan namin sa bahay? Ayan, naku, complicated itong question ni Sarah. Go ahead po, Attorney Noliver. Sige po. Miss Sarah, kailangan niyo po munang makipag-coordinate sa pinsan niyo para ma-produce po niya yung mga requirements na hinihingi ng bangko. Ngayon, kung ayaw po niya makipag-coordinate sa inyo, meron po kayong tatlong options. Una, kung talagang gustong-gusto po ninyo yung property, pwede po kayo mag-file sa korte ng specific performance para i-comply po siya ng court na gawin po niya yung obligation niya, which is to produce yung mga necessary requirements. Ikalawa, kung kaya nyo naman pong i-let go yung property, then pwede po ninyong i-terminate yung contract at habulin na lang po yung pinsan ninyo para po doon sa mga nahulog ninyo for 5 years. Ngayon, ang ikatlo, para naman po merong pangil or bigat yung kaso, pwede po ninyo siyang filean ng estafa. Kasi hinulugan po ninyo yung property, sinalo po ninyo yung property na yan sa kanya with an understanding and expectation na eventually malilipat po yan sa pangalan ninyo. At dahil ngayon ay hindi po siya nakikipag-ooperate, well, parang may element po siya ng panloloko. So pwede po yung estafa. Tandaan po ninyo na hindi po sapat yung notarized na contract with your cousin. Kasi enforceable lang po yan between you and your cousin. Labas po dyan yung bangko. No? Sa mata po ng bangko ay yung cousin pa rin po ninyo yung nasa documents. So dapat po ay magawan po ng paraan na mailipat po talaga yung property yung, at saka yung account ng loan doon sa pangalan ninyo para po maging maayos po yung proseso. Otherwise, i-terminate po ninyo talaga yung contract. Okay. Attorney Dot, Okay. thank you for that, Attorney Yes. Yes. Noliver. Okay, tama po lahat po ng sinabi ni Attorney Noliver. Kasi kayo pong dalawa, tama pinsan ba ito, no? Ang merong kontrata. Wala namang pakialam dyan ng bangko. Ako, for practical purposes, siguro ang gagawin ko, kung ako ang nasa pwesto po ninyo, pupunta po ako sa bangko at isasama ko po yung pinsan ko na, teka, ayusin natin kasi meron kaming kontrata nito pero hindi naman niya kinumply yung kanyang mga responsibilities as per the contract. So baka naman, Miss Annie, makakita rin tayo ng mabait dun sa bangko. Pwede ka, practical ito Miss Annie, hindi ito legal, na maiintindihan yung situation ninyo. Ngayon, pag hindi nag-cooperate ang bangko, tama po si Attorney Noliver, ang inyong pwedeng gawan ng paraan ay itong kakontrata po ninyo. Pa-enforce po ninyo yung contract if you are really interested in the property. Sabi nga po ni Attorney. So, ano po yan? Action for specific performance. Performance. Ayan. Thank you for that, Attorney Dot and Attorney Noliver. Maraming salamat.